Good day mga boss. Ngayon try natin ng JBT V3. Sa mga naghahanap ng red lock ko guys, ayaw isoli ng pinsan ko, natuwa sa red lock ko. First of all, ang pinagkaiba lang naman ito sa red lock, yung tunog niya is tong JBT malutong, tas bilog, parang buo yung tunog niya. Tas sa red lock naman ma-bass. Yun lang ang aking comparison. Sa terms naman ng ingay, feeling ko parehas lang naman. Same lang sila na maingay. Pero pagka naka-silencer, full close yun. Expected mo na yun, parehas sakal yung power. Parang yun, sungaw nga. Yung tinatawag nilang sungaw. Kasi nga yun nga, naka-full close yung silencer. Pero pag naka-open naman, parehas walang problema. Pag naka-NMAX V3 standard, may CVT tuning kasi kaya nakahabol yung tambucho. Pero pag TechMax, bali-balita ko yung red lock tsaka JBT sungaw daw eh. Yun yung sabi ng mga kagrupo ko sa Nia Boys. Pero pag naka-standard kayo, mahabol nyo sa CVT. In terms of remap naman, plug and play siya, pero kung may extra budget kayo, mas maganda pa-remap nyo na. Sa ngayon naka full open siya guys. Pagpasensyaan nyo na, madumi. Kakagaling lang sa rides niyan eh. Hindi pa nakaka-car wash. Pero pansin ko guys, pagka bibili kayo nitong JBT, yung serial na hanapin nyo 114-05 o kaya 06 or 07. Kasi pansin ko yung elbow nila titanium, katagalan. Ewan ko pero yun yung observation ko. Kung hanap kayo ng JBT, yun na yung hanapin nyo. Wala ako balak palitan tong parang Batman na cover, para mukha lang stock, para di takaw sita. Tapos pinalitan ko na rin dito yung ng CNC para di kalawangin. Ayun, dumi nya. Halatang pinangarabas agad eh. Samahan nyo lang ako, punta ako sa Bulacan. May personal errands lang. So ayun guys, Bulao pala to. Bulao sa underground. Sarap sa tenga eh. Kala mo may baka. Tetestingin lang natin yung JBT V3 sa kalsada. Right now settings niya full open. Lutong. Ang sa start pa lang ay shit. Sa start pa lang pinagkaiba niya sa red lock. Kasi yun pa lang naman na-try ko, diba? Doon natin siya i-compare. Ito malutong, tas buo. Yung red lock base. Kung gusto nyo ng ma-base, red lock kayo. Kung gusto nyo ng lutong tsaka buo, actually buo din naman sa red lock. Ang pinagkaiba lang nila, ito malutong sa red lock base. Yun. Kaya kayo na lang bahala kung anong trip nyo. Parehas naman plug and play sa NMAX standard. Sa TechMax, di ko lang sure pero alam ko may tatama konti, kaya recommended ng iba re-elbow daw eh. Ewan ko lang Tas pagka standard kasi, mahahabol mo yung CVT tuning. Mahabol mo yung tono ng tambucho. Palit ka lang springs, palit bola, ganun. Mahabol mo na yung tunog na gusto mo. Sa TechMax hindi eh. Kaya di ko lang sure. Lutong. Yung red lock tsaka to,
pwedeng kahit wala ng remap. Pero kung may extra budget kayo pang remap, mas maganda para same yung air fuel ratio or tinatawag nilang AFR, sakto sa tambucho tsaka sa motor nyo. Pero sabi naman ng mga manufacturer, kahit wala habulin nyo lang talaga sa CVT. Tsaka ito yung tinatawag nilang pambansang tambucho, diba? Kasi subok na sarap. Lutong talaga. Right now yung tono ko sa panggilid 1 to 1K, tapos yung bola pang duluhan. Hindi na ako nakarangkada. What up? Hindi na ako nakapangarangkada na tono. Pagka sa traffic kasi puro torque lang, ang hirap pala. Kaya panduluhan na yung tono ko. Nung all stock pa tong tambucho ko, sagad 124 Tas may top box pa yun. Hindi ko lang alam pagka walang top box tas naka JVT. Kasi nung naka red lock ako, pang arangkada lang setup ko In terms of power naman, may power. Pero pagka full close mo nga, ganon, yun, expect mo na yung lost power. Konti lang naman, hindi naman yung malala. Pero ramdam mo yung lost power ng konti. Maski sa red lock, ganon din. Pag full close mo. Punta tayo sa Bulacan. Punta tayo sa Jose del Monte. Ito, takbong 60 lang tayo dito. Nasa Commonwealth tayo. Mapitikan pa tayo ng NCAP. Ang pwesto naman ng silencer nito, nasa ilalim, yung tornilyuhan. Tapos sa red lock naman, pwede mo ma-adjust pwede mo makita. Yun lang ang pinagkaiba nila. Tas kung hanap kayo ng second hand or brand new nito guys, suggestion ko 114, di ba kasi may serial yan. Suggestion ko hanapin yung serial 11405, 06 or 07. Kasi napansin ko titanium yung elbow Parang nagkatagalan pag nasusunog, nagiging kulay titanium. Yun yung napansin ko Kasi itong sa akin 11405, ganon yung dulo. Tas yung sa katropa ko 11406 ay 07, titanium din yung elbow, yung kabitan sa ilalim. Yung latest ata ng JBT B3 ganon pinalitan na nila ng titanium. Yun lang naman observation ko. Mas malutong na siya kaysa sa old version. Yung sinasabi nilang backtone, wala pa sa akin kasi parang pa lang to 3 weeks, 2 weeks. Pag after ng 1 month siguro o 2 months, magkaka-backtone to. Sarap yung tunog niya. Pero kung gusto niyo ng silent killer talaga na may power, kasi pagka sinilencer mo to, sakal talaga, expected na yun mag JBT V2 kayo,
yung V2.1. Plug and play lang din yun sa NMAX V3. Pero kung gusto nyo magbulahaw konti, eto V3 kayo. Tapos if ever lang naman, halimbawa may backfire sa inyo, kung may backfire man, bili kayo ng liquid gasket tsaka gasket para mawala yung backfire sa inyo. Yun lang din naman mga suggestion ng mga tropa ko. Tsaka marami rin naman kayo makikitang naka NMAX na ano, JBT. Kasi nga subok na. Pinag-iisipan ko rin kung eto kukunin ko ano MTRT Evo. Yung Evo 2, pogi din nun yung stainless. Try natin yun soon. Right now, enjoyin muna natin tong JBT. Hindi naman talaga ako dapat bibili nito kung sinoli ng pinsan ko yung red lock Ayaw na isoli guys ng red lock ko, natuwa. Nag-enjoy siya sa ano ko, red lock ko. Taga Isabela kasi kaya di ko makuha kaagad yung tambucho Kung gusto ko man kunin, dadayuin ko pa. Ayaw i-ship pabalik Nag-enjoy. Sa ngayon pa naman yung tambucho, wala pang backfire sa akin. Kahit full throttle. Ayun lang, traffic. Paborito ko ito traffic. Sarap nito. Traffic. Balikan ko kayo guys pag nakalagpas na ako dito. Pagka low RPM hindi siya maingay. Pero pagka yun na, pinigaan mo na, doon siya mag-iingay. Yun lang pansin ko sa kanya. Pero pag gantong wala kang throttle, tas piga lang konti, hindi naman siya bulahaw sa ganto. Ayun tulad yan nila mga sir. Basta pag may madaan ng enforcer, wag ka kasi piga ng piga para hindi ka mahuli. Tamang piga lang, yung hindi ka nakakabulahaw sa tao. Tas mas pansin ko sa kanya, mas trip niya yung dulo na tonohan dito sa tambucho na to. Pag rangkada, sakto lang din, pero mas parang trip na itong motor na to, duluhan na setup. Nakadepende kasi yung CVT tuning sa timbang nyo guys kaya di ako pwede mag-suggest sa inyo. Ang maganda, hanap kayo ng magaling mag-tune para hindi kayo mapapagastos tulad ko. Ako kasi ginawa ko from 1K to 1.5 tinry ko mga spring. Kung anong balak ko, kung ano yung mahiyaw sa makina, kung ano yung hindi, ganun. Basta maging malutong lang tambucho ko, masaya na ako. Ang cute nga ng heat guard nito Batman. Wala akong balak palitan yung heat guard nito ng yung titanium ba yun or stainless. Nakyukyutan kasi ako sa heat guard nito Basta guys, pagka halimbawa sanay kayo sa stock, diba? Ayun, konting piga mo lang, andar na agad. Pag nagtaas kayo ng springs, halimbawa yung center spring tsaka clutch spring, pag nagtaas kayo ng spring na yan, expect nyo na may delay yung throttle. Parang kasi yan, alam nyo yung sa Angry Birds
Parang analogy ni Sir Mel to eh. Pag 'di ba, yung stock, hatakin mo yung ibon, ganyan lang, konti lang. Tas tuturpit na agad yung ibon. Pero pagka naka-springs kayo, hatakin nyo pa muna ng malayo bago bumira. Kaya yun yung rason kaya ba't mas malakas arangkada ng mga mas mataas na spring. Yun lang yung alam kong pwedeng analogy. Ang galing nga eh. Kasi nung na-try ng papa ko to, yung motor ko, sabi niya ba't delay daw yung throttle. Parang di accurate. Ganun yung explanation. Pag mas mataas yung spring, parang mas matagal kasi yung pagbuka ng clutch papunta sa para mag-engage. Kasi ang alam ko 800 ata, correct me if I'm wrong. 800 ata yung stock. Ayan, click, naka JBT din. Oops, pucha. Sarap. Pero kung maglo-long ride ako, half close, half open ko lang to. Hindi ko to i-full open. Masakit sa tenga pag long ride to. Pero pagka i-close nyo guys, mas maganda kung yung di fully close talaga. Yung may masisilip nyo naman yun eh, yung may konting gap pa. Para hindi masakal masyado yung makina. Lutong sobre. Tsaka hindi rin naman kayo magkakamali kung JBT pinili nyo. Quality na rin naman sila. Tagal na sa market na to. Hindi pa ako nag-i-scooter, may JBT na. Katakot yun Para sa akin, kung mahilig ka sa tunog ng motor, pwede sa ito. Pero kung mahilig ka sa long ride tas ayaw mo ng bulahaw, ka, silent killer na tambocho. Hindi ka masasuggest to sa'yo pagka long ride. Mas pipiliin ko pa mag-stock pipe sa long ride kesa sa full close. Kasi pag naka full close to, lost power eh. Kahit namang pipe, basta may silencer, pag full close nyo, lost power talaga. Pero kung okay lang naman sa'yo may lost power, hindi ka naman yung gaspol na gaspol, goods lang din, nasa sa'yo na lang. Stock pipe is good, but JBT pipe is satisfying. Tsaka kung tinatanong nyo guys kung pasado to sa LTO,
decibel, oo. Pag naka half open. Pero pag full open, hindi ata ito papasa. Yung sa decibel meter nila. Pag sa LTO, 99. Pasok to. Pero pagka yung mga city ordinance na ano, yung mahigpit, hindi ka lulusot. Alam naman natin yung mga city na yun eh, yung may mahigpit na ordinance na yun. Full close yun, pasado yun. Pero pag half open sa mahigpit na city ordinance, hindi. Pero pag LTO, pasado half open. Sa ano na ba tayo? Lagro. Paborito ko dito eh. Daming ano, booby traps. Daming kailangan iwasan dito eh. Ang gusto ko sa mga pipe pagka ano, yung pinipiga mo tas close throttle, yung ugong niya. Sa mga nagtatanong pala guys, kung magkano yung SRP nito, 6,550 ata. Pag second hand, 4K to 5K, mga ganun pag second hand. Mas maganda kung sa shop kayo bumili, para makita nyo yung ano, yung quality ng bibili nyo. Kasi mahirap pagka orange shop to. Baka kasi may ano, bungi yung tambucho. Ayun tip sa dulo. Kaya di ko in order sa orange shop to eh. Tumilingon si kuya. Diba? Mas bulahaw yung full open eh, kaysa sa kahit anong pipe. Sabi naman ng girlfriend ko, ano, mas bulahaw daw yung red lock pag full open. Pero para sa akin ito, hindi ko lang alam. Kaya di ko rin sure kung ano eh. Sa opinion ko guys, mas bulahaw to ah. Pero sa tita ko tsaka sa girlfriend ko, mas bulahaw daw red lock. Either way, kahit ano naman piliin yung tambocho, goods pa rin naman yan. Sarap ah, luwag ngayon ah. Akala ko traffic. Ito yung mga tinutukoy kong ano, mga booby traps. Ang tataas eh. Dadaanan mo na lang talaga. Nakalagpas din. Ayan, may checkpoint dun guys. Check natin kung papasa. Yung McDo dyan sa Sabano, yan pa rin ba yung pinakamalaki sa Pinas? Di ko lang sure eh. Di na kasi ako masyado umuwi dito sa bahay. Wait lang.
Katakot dun ah. Ayun o yung McDo na yan guys. Laki yan eh. Hanggang dun pa yun. Hindi ko alam kung pinakamalaki. Basta may na-achieve yan eh. Ito naman yung SM namin. SM San Jose del Monte. Laki nyan. SM kaya muna ako. Joke lang. Daming dinadayo dito sa amin eh. Kaso sa sobrang sanay na sa malapit, di dinadayo eh. Kung ano malayo, yun yung pinupuntahan eh. Pag malapit, nasa isip, malapit lang naman sa bahay eh. Ganun rin ba kayo guys? Pag malapit ayaw puntahan, pero pag malayo gusto. Nakakamiss dito. Try natin pag mabagal. Pag ganito okay lang. Pag ganyan okay lang. Hindi ka galit ng kapitbahay. Ganyan okay lang. Goods lang yan. Pero kung ganito hindi pwede yun. Wait lang. Dito na tayo sa bahay. Basketball muna ako. Maraming salamat sa pagsama guys. Salamat. Yan pala siya. Dumi lang.